beloved Boss Mike Cervera. Nakausap na raw nila tungkol dito ang Canada, United States at South American countries. Ang China naman, iginiit na bukas silang makipag-usap ulit sa Pilipinas kung sincere ito tungkol sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Kita nyo mga kababayan, si Xi Jinping na ha? Lumalapit na ang China. Sasabihin na naman ng mga didis, sumisip-sip kayo kay Pagulugbog. Kay ano? Di ba na ganyan siya? Sumisip-sip sila kay Xi Jinping. Kaya wag na kayo magulat. Bukas aawayin na nila yan. Ayan na. Ang China lumalapit na para pag-usapan. Mga kababayan, ang joint exploration. Diba, mga kababayan? Okay yan. Ako, pabor ako dyan. Bakit o kanyo, mga kababayan? Tulad ng paliwanag ko kagabi. Parang lupa nyo lang yan. Lupa nyo, kinakain na ng kakabayad ng tax kada taon. Dahil wala naman kayong budget, wala naman kayong pera para ma-develop yung inyong napakalawak na lupain, anong kailangan ninyo? Kailangan nyo ng kasama. Kailangan nyo ng magiging partner or kaya magiging ka-joint venture. Ganun yun, mga kababayan. Oo. Iyan madaling unawain ng mga negosyante. Sabi ni Sisig Republic, basta 60-40, pabor sa Pinas. Kahit 50-50 na lang, okay lang. Diba? Oo. Basta pantay lang. Walang labish, walang kulang. Payag na tayo. Diba? Oo. Hindi kami papayag ng ganyan. Ay, nako. Oo, kasosyo. Kaya nga, Boss Mike, gusto sakupin ng China ang West Philippine Sea dahil sa kanila ang langis na nasa Pilipinas, kaya galit na galit ang China. Diba? Di pag-usapan na lang, makinabang na lahat. Diba? Huwag nyo kasing suluhin. Oo, Papa Xi. Papa Xi, huwag nyo suluhin ha. Bigyan nyo kami. Oo, mahirap kami. Mayaman na nga kayo eh. Diba? Oo. Sana, diba? Yung kagandahang ugali pa rin ang manatili. Hindi yung ganyan. Diba? Pasok. Sagot nila yan sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na reset sa relasyon ng Pilipinas at China at sa pagiging bukas sa oil exploration. Sagot naman ng palasyo. Sincere. Kita nyo? Sincere ang Marcos admin sa pakikipag-usap muli sa China. Ayaw ng mga DDS yan, paano na kaya sila? It's me, Enrique. Ano masasabi mo, Dine? For me, wala na talagang pag-asa itong si Inday. Lalo na tatakbo bilang presidente ng bansang itinakwil niya. Ay, wako, Boss Mike, and totally wala ng amor si Sayad sa taong bayan. 12.8% na lang ang dapat matauhan. 12.8% na lang po. Tuloy. Buwelta dyan ng palasyo. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Kita nyo, mga kababayan ko? Sabi ni Tito Randy, mga boss, mag-like naman kayo. Nagmamakaawa na nga si Tito Randy ko. Yun na. Sige, tuloy. Pasok. Wala po siyang secret deal. Mga kababayan, Jasmine, sabi rito, legendary, wala po siyang secret deal. Parang pinatamaan na naman si Digong, Melinda Llanera. Parang pinatamaan si Digong dun, hindi naman siguro. Parang hindi naman siguro rin. Malisyoso ka lang eh.
Sabi, di ba, Rita? Oh, eto na, Maring Rita, sabi ni ano. Pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. Nagbabalita Yan na! Girly Pulse, ano? Wala naman siguro yun. Meron bang ibig sabihin yun? Baka nabanggit lang naman ni Yusik Claire yun. Oo, Ani Amparo, kayo talaga, oh. 'Di ba? Hindi, nabanggit lang yun. Sinasabi niya lang yun na walang secret deal. Kawawa, oo. Lamog na lamog sila kay Atty. Claire Castro, mag-isa lang yan. Dito na nga tayo. Haba ng oras na binigay natin yan, nako. Dito mga kababayan, Leni Robredo, ang pambato ng admin sa 2028 presidential election. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo, move on na tayo dyan sa mga bobong DDS. Ay, Ami Ponce, mag-like ka, tawa ka lang ng tawa. Oo. Ligaspi, move on na tayo. Toby Parma at walang gentleman agreement. Kayo talaga, nangiinis pa kayo. Bukod sa secret deal, wala ring wala rin daw at walang gentleman agreement. Oo. Tindi nyo talaga, mga malilupit kayo. Myra San Pedro. Eto, dito tayo mga kababayan ko. Nako, si Leni Robredo. Talaga ba? Leni Robredo, mga kababayan, Annalyn, siyang tatakbo at susuportahan at pambato ng administrasyon. Nako! Paano ito, Charlie Whiskey? Nako, iyakan na naman. Pakinggan natin. Pasok! Linggo, panay ang bisita ni Marcos. Papakinggan yung maigi to sila sabi ni Manong, ha? Pakinggan nyo to. Pakinggan yung maigi. Pasok! Halos ngayong linggo, panay ang bisita ni Marcos dito sa Bicol, tapos ni Secretary Dizon. Dahil puro Bicol ang mga binigay nilang project. Kaya inuulan ng Bicol ang mga project, kagaya nung sa Parauma, yung sa solar. O dito sa malapit sa Tigtrabawan ko, 2 solar ng mga malaki ang ginagawa dito. Grabe, Puro no? Marcos yan. Puro Marcos daw yan. 2 solar, solar plantation. Solar plant, mga kababayan, ang tinatayo, malalaki. Mga kababayan, pero mas malaki ang mukha ni Sara Duterte. Di ba, mga kababayan, paano na ito? 2 solar plant na malalaki daw ang ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyan po sa Bicol. Paano na, mga kababayan, ha? Anong meron? At sabi pa ni Kuya dito, lagi daw diyan pumupunta ngayon si Manong Bongbong at saka si Vince Dizon. Ang tanong, ano kaya meron? Hindi kaya yung pagpunta-punta dyan, mga kababayan ko, meron ding kung mayroong secret deal, secret agreement, meron ding secret meeting. Nako! Grabe, mga kababayan ito, ha? Oo. Sige, Manong, pasok. Yung Andaya Highway, No. baka ngayong mahal na araw buksan. Tita nyo, mayroon pang highway, Mandaya Highway daw. Ay mabubuksan na ngayong mahal na araw. Yan ba yung walang ginagawa na presidente na sinasabi nila? Bakit si Manong nagpapatotoo na sa kanilang lugar? Milyon na tao nang inabang dyan. Tama. Milyon daw na tao ang makikinabang dyan. Boss Mike, ikaw na lang ang kumandidato. Naku, basta ba iboboto nyo ako
Di ba? Oh, sige, tuloy. Yung golf center sa likod ng airport, Oh, sa Pile, Oh. project yan. oh, project daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, ang dami. Oh. Oh. Kaya marami mong project si Marcos. Oh, marami. Hindi lang yan, buong Oh. Pilipinas, pati yung mga hindi natuloy ni Duterte, tinutuloy ni Marcos. Oh, kita nyo! Pati yung hindi natapos daw ni Duterte, tinutuloy daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, secret tandem. Eto na. Oh. Ay, talaga. Talagang wak-wakirat ako dun. Oh, eto na. Pasok. Na ipaayos yung mga project. Hmm. Dahil yung iba nun kaya di natapos, binulsa. Ay, kaya naman pala. Kaya daw hindi natapos nung panahon ni Digong, binulsa daw yung pondo. Tindi, no, mga kababayan ko, no? Oo. Pasok. O nasaan? Nasaan? Yung ina-idol yung DDS. Ay! Oh, kita nyo, hindi tayo nagsasabi niyan, ha? Mga ordinaryo ng mamamayan. Ordinaryong mamamayan ang nagpapatotoo sa mga ginagawa na ni Pangulo. Sila mismong nakakakita sa kanilang lugar. Ha? Ako, nandito lang lagi ako. Opisina, bahay, kwarto, sasakyan, opisina, bahay, sasakyan, kwarto. Ganun lang ang buhay ko, mga kababayan. Pero yung mga tao na nasa field, nasa mga lugar, ha? Kung saan may mga proyekto si Pangulo, sila na yung nagsasalita. Di ba? Oh. Ikaw naman, Bali Boy eh. Oo. Mga DDS nga yun eh. Oh. Pasok. Nagkamayroon ng project dito sa Bicol, di ba wala? Oh. Mayroon man siguro, nasa bulsa. Oh, kita nyo? Noon daw, mga kababayan, panahon ni Digong, wala daw project sa Bicol. Oo. Oh, ngayong panahon ni Pangulong Bongbong, meron daw. Siguro nung panahon ni Digong, meron project pero nasa bulsa daw ni Duterte. Grabe, no? Mga kababayan, yung mga... Nako! Ikaw, Charlie Whiskey, nagsiselos na ako sa'yo, ha? Oh, ano, Robert, ha? May nakalimutan ka, Boss Mike. Bembang pa. Ay, nako. Duterte, tatak Duterte, yo! Dali, paatalakay, i-umpisa natin. Halos ngayong linggo, Ah, panay ang bisita ni Marcos dito sa Bicol, tapos ni Secretary Dizon. kita nyo? Halos daw, mga kababayan, panay daw ang bisita ni Pangulong Bongbong Marcos, at ni Vince Dizon sa Bicol. Taga saan ba si Leni Robredo? Sige nga, taga saan, ha? Berhel de Dios. Taga Bicol yun, taga Naga. Sa palagay nyo, sa palagay nyo lang, ha? Alicia Duran, late ka na, oo. Sa palagay nyo, mga kababayan, hindi kaya sila nagkikita? Hindi kaya, mga kababayan, may nangyayaring hindi natin nalalaman? Maria Lourdes Tanyang, oy, Ace Chen. Irma Kapuyan. Meron ba tayong hindi nalalaman? Bakit ang Pangulo lagi nasa Bicol? Kasama si Vince Dizon. Anong meron? Eto na, Pasok. Dahil puro Bicol ang mga binigay nilang project. Kaya inuulan ng Bicol ang mga project, kagaya nung sa Parauma, yung sa solar. O dito sa malapit sa Tigtrabawan ko, dalawang solar ng mga malaki. Malapit daw sa pinagtatrabaho niya, Ate Choleng. Cholang pala, may pinapatayo daw o dyan sa kanyang pinagtatrabahuan na dalawang malaking solar. Ay nako, ewan ko na lang. Uy, magpagaling ka, Alicia Duran, ha? Oo. Nagkita na yan at nag-usap.
Ako, mga kababayan, mukhang meron akong nararamdaman. Arnold Lebosada. Nasaan na si Aichang at si Arnold Lopez? Di ko nakikita. Bumubuo siguro ng bata. Tao pa mo ha! Di ba mga kababayan? Sa palagay nyo, kayo humusga. Anong meron? Bakit lagi doon si Pangulo? Di ba? Ewan ko na lang. Parang iba yung nararamdaman ko dyan, mga kababayan. Ha? Our beloved Boss Mike Cervera!